Guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung kaninong energy to. Pwedeng sa'yo, pwedeng sa person mo, o pwedeng bagong person na parating sa buhay mo. Kaya, be open-minded po ha. Hindi po halos lahat makaka-resonate. Kaya, piliin nyo na lang yung part nyo. Ayan, start na tayo. Give me the message. Ano yung insight? Kaninong energy to? Give me the message. Kaninong energy to? Give me the message. Kaninong energy to? Meron ka dito na Ten of Wands. Meron ako nakikita ditong Aries, Leo, Sagittarius. Malakas ang Leo. Meron ditong Ace of Wands. Meron dito na Lovers. Meron ako nakikita ditong Gemini. Meron dito na Four of Swords. Gemini, Aquarius, and Libra. Malakas ang Libra. The World. Meron ka dito na Six of Swords. Meron ditong malakas Aquarius. Okay, Temperance. Malakas yung Leo. Sagittarius. And Leo. Okay. Nakitaan ko dito, no? Yung iba sa inyo, so, meron ka ditong bottom of the deck. Eight of Cups. Yung iba sa inyo nakikitaan ko dito na andun ka sa moment na nag-moving on ka na. Okay? Yung iba sa inyo, no, hindi halos lahat. Dun ka nakatungo sa moving on. Kumbaga, inaalisan mo na yung masasakit na nangyari. And then, nakikitaan ko rin dito, no. Meron kang mga pinaplano dito. Okay? Or pwede rin sabihin, meron kang gustong iwasang tao dito. Ito lang yung nakikita ko. Meron, yung iba sa inyo, no, hindi halos lahat, nagpaplano na may iwang tao or gusto na nitong i-let go. Okay, meron siyang ganong energy. Gusto niya na tong takasan, alisan, okay? Kumbaga, meron siyang na-discover dito na nagpakabagabag sa kanyang kalooban dito sa Eight of Cups. Nalulungkot to. Ito lang yung nakikita ko. Kasi itong tao na ito, humahanap siya ng malalim na connection eh. Ito lang yung nafe-feel ko. Pwede ikaw to, pwede yung person mo, pwede rin ibang tao, no? Meron ditong tao na humahanap ng malalim na connection. Pwede bang, yung bang tipo na, kung ikaw man dito yung may kapartner, no? Hindi mo nakikita yung kapartner mo dito na yung lalim, okay? Meron ka pang mas hinahanap na mas malalim pa. Okay? Hindi to para sa lahat ha. Yung iba sa inyo. Ito lang yung nakikita ko. Kasi nakikita ko dito na meron kang na-experience dito na na-disappoint ka sa isang taong ito. Nagkaroon ka ng pagka-dismaya sa tao na to. Ito lang yung nakikita ko. Kasi dito, sa Ten of Wands, ang bigat na eh. Kumaga nabibigatan ka na para rito.
um, kumbaga overload na yung mga, pwede rin sabihin marami siyang ginawang atraso sa'yo na kung saan sobrang bigat na para sa'yo na pasaan pa to. Ayan. Kaya ikaw nagpaplano ka na dito na lumayo, umalis. Or pwede rin sabihin yung bigat ng nararamdaman mo kaya nagmo-moving on ka na dito. Nare-realize mo dito na kailangan na tong tanggalan pa. Ganon. Then, nakikita ko rin dito, no? Yung iba sa inyo, marami kang dinadala na kapighatian. Yung iba, no? Meron ditong tao na marami siyang bigat na dinadala. Marami siyang naranasan na sobrang nakaatang sa kanyang balikat, ano. Pwede rin responsibilidad kung ito man ay isang single mother, single father, or pwede rin sabing breadwinner, ano. Marami kang nakapasan sa iyong balikat na kinakaya mo hanggat maaari. Pero ganun pa man, nakakaramdam ka dito ng kalungkutan kasi ganito yung sinasapit mo eh. Maybe nag-iisip ka dito, kailan kaya yung ginhawa para sa akin? Ganun yung energy mo dito. So, ikaw, nakikitahan ko dito, kung hindi man ikaw, no, yung iba dito, hindi halos lahat kasi kayo ng energy dito. So, nakakaramdam to ng struggle dito sa Ten of Wands. Marami siyang bigat na nadarama. Pwede rin sabihin, pinakikita niya sa pamilya niya na okay siya, pero deep inside, talagang sobrang hirap na ng kanyang nadarama. Ito yung nagpapahirap sa kanya. Kumbaga, yung kanyang obligasyon, minakaw nito yung moment na dapat nagiging siyang masaya or na-enjoy niya yung pagiging niyang single. Okay, kung breadwinner ka man, ganun. Kumbaga, bata ka pa lang na alam mo na yung yung tungkulin mo bilang isang anak, okay? Ayan, bilang isang anak, mga ganun ba? Ito lang yung nakikita ko. Or kung ikaw naman ay single mother, ganun. Kumbaga, mahirap para sa'yo na itaguyod na nag-iisa yung mga anak mo dito. Ito lang yung nakita. Pero hindi ka nawawala ng pag-asa dito. Lumalaban at lumalaban ka pa rin. Ito lang yung nakikita ko. Okay? Yung fighting spirit mo andun pa din. Then dito, meron ako nakikita dito na pagbabago. So, sinasabihan ka dito, kahit nahihirapan ka dito sa Ten of Wands, meron ditong new beginning na naghihintay sa'yo. Kumbaga, dito na magsisimula, okay? Ito yung papasok sa'yo, yung bagong simula. Na kung saan, magkakaroon ka dito ng panibagong pakikipagsapalaran or panibagong excitement or panibagong masayang mararamdaman kasi merong i-offer sa'yo dito, Ace of Wands. Merong pagkilos or paggalaw, okay? Then, nakitaan ko rin dito, yung pagbabago. Pwede rin sabihin, tatanggapin mo na dito yung pagbabago. Okay? Meron kang gustong baguhin or meron kang ditong mga pinaplano dito. Kasi nakikitaan ko dito may pagpaplano. So, yung iba naman sa inyo, nakikitaan ko dito may paglago. Okay? Pwede rin sabihin na meron kang nadidiscover sa sarili mo. Okay? Na meron kang potential about sa iyong mga talent or meron ka ditong ilalabas na talento. Na kung saan meron paglago. May paglagong mangyayari sa'yo. Ayan. Then, nakikita ko rin dito, yung iba sa inyo kung naghahanap ka ng bagong magmamahal. Parating to, okay? Meron din ditong tao na babalik sa buhay mo kasi andun pa rin yung soul connection nyo ng tao nito. Yung soul contract nyo, okay? So, itong tao nito, parang soulmate mo, okay? Gemini. May Gemini dito. So, itong tao nito ay meron siyang desire or nararamdaman sa'yo. Passion, mabigat, okay? Kasi the lovers na yun eh. Kumbaga, pagmamahal, malalim, may affection, and passionate. Itong tao na ito, malakas yung sexual connection nyo, okay? Kumbaga, andun. Pareho kayong merong kakayahan, okay? Yung tipo na balance kayo, pareho kayong nararamdaman. Pwede rin sabihin yung person to, parating sa'yo. Ma-attract mo to. And then, nakikita ko rin dito, yung iba sa inyo, nahihirapan kang, yung tipo na maraming gumugulo sa isipan mo, na humahanap ka ng clarity, okay? Kalinawan sa kaisipan mo. Or humahanap ka ng lakas para liwanagin yung kaisipan mo dito, okay?
Then nakikita ko rin dito, no, ginigising ka or pwede rin sabihin na kung before lugmok na lugmok ka, kahit walang mga sign kang nakikita sa past mo or sa mga nangyayari or mga masasakit na karanasan mo. Para kang naka-stuck sa isang sitwasyon na ang hirap alisan. Hindi mo alam kung paano mo to alisan. Pwede ngayon, nakikita ko dito, ginigising ka eh. So, ngayon nakikita ko dito yung pag-isolate mo or pwede rin sabihin matagal mong inilayo yung sarili mo. Matagal ka nag-isip-isip, okay, kung mahabang panahon ka dito na hindi nahihirapan maka-moving on, kumbaga naka-stuck ka sa isang sitwasyon, nabibigatan ka. So, merong paggising sa'yo dito na kung saan nakikita ko dito na nagkakaroon ka na ng malinaw na clarity sa kaisipan mo. Kumbaga, nahahanapan mo na ng solusyon, okay? Pwede rin sabihin, meron kang mga nakikinig or mga wisdom word or mga motivation word na kung saan ito yung nagpapaisip sa'yo ng kumbaga tinatamaan ka sa mga salitang ito at bigla ka nagkakaroon ng kaliwanagan dito. Ito yung nakakatulong sa'yo kung bakit nakaka-moving on ka, okay, sa iyong sitwasyon. And then nakikita ko rin dito, pwede rin sabihin meron nag-a-advise sa'yo, meron kang sinusunod, okay? Meron tao nag-advise sa'yo dito na kung saan sinunod mo to at dahil dito sa pagsunod mo sa mga advice ng tao na to, nagkaroon ka dito ng realization or nagkaroon ka ng mental clarity para sa sarili mo, meron kang mga tanong before na nahihirapan ka sa iyong sitwasyon. So ngayon, unti-unti ka na nagkakaroon ng kaliwanagan at natatanggap mo na sa sarili mo na kailangan na itong alisan kasi ginigising ka na dito. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Yung iba sa inyo, Gemini, Aquarius, and Libra, malakas yung Libra. Kumbaga, nagkaroon ka ng kalinawan. Kumbaga, yung mga sinusunod mo, bigla kang nagkaroon ng ibang direksyon na kung saan nahanap mo na muli yung sarili mo. Ganon yung energy. Then dito sa the world, yung iba sa inyo nakikita ko dito magtatagumpay. Meron kang mga ma-achieve sa buhay mo na hindi mo akalain na makakamit mo to. Kumbaga, sinopresa ka ni universe, ni God, na pwede palang ma-receive tong mga bagay na to. Ganun yung energy. Hindi mo akalain na maybe ikaw ngayon nagtatagumpay ka na kasi nakita ko pwedeng nangyari na to sa past itong 10 of Wands na sobrang bigat. So ngayon, na-achieve mo na ng unti-unti yung mga pangarap mo. Meron ka nang nakakamit. Nagtatagumpay ka na. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga na-fulfilled mo sa sarili mo na, ay, ito pala yung para sa akin. Dito pala ako nababagay. Dito pala ang ipinagkalob sa akin para magtagumpay. Ganon. Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga, nakikita ko din dito yung iba sa inyo nag-travel eh. Pwede yung pinuntahan mong lugar, ito din yung nagtulak sa'yo kung bakit nagbabago ka, nag-grow ka. And then nakikita ko rin dito na malaking pagbabago yung naganap sa buhay mo. Pwede rin sabihin meron ka ng mga na-achieve, meron ka ng mga napundar, okay? Kung ikaw man ay nasa ibang bansa, marami kang napundar or meron ka ng mga nakamit sa buhay mo na hindi mo akalain na magkakaroon ka nito. Pwede rin sabihin kung nasa ibang bansa ka, nagpabahay ka, okay? Or bumili ka ng sasakyan, mga ganun ba? Yung bagang meron kang na-achieve ng mga bagay na hindi mo akalaing makukuha mo to. Ito lang yung nakikita ko. Meron 21. Meron ako nakikita ditong Taurus and Leo. Okay? Then dito, so yung iba naman sa inyo, kumbaga, nakikita ko dito na parating na yung pagiging kalmado eh. Yung magiging kapanatagan para sa'yo. Okay? Dahil dito, pwedeng nangyari na to sa past eh. Itong 10 of Wands na sobrang bigat ganyan. Dahil pagsubok. Pero nahanap mo yung sarili mo dito sa 4 of Swords. Then, meron ka ng mga na-achieve dito sa the world. So, nakikita ko rin dito na nakaka-moving on ka na, nakaka-moving forward ka na sa iyong sitwasyon, okay? Nandun ka na. Yung iba sa inyo, nag-healing na, okay? Kumbaga yung healing na ginagawa mo ay unti-unti nang nagkakaroon ng resulta, okay? Yung healing na journey, hindi yan biglaan na hihilo magad yung puso mo eh. Kung nakaranas ka naman ng masasakit na karanasan, hindi agad yun biglaan. Unti-unti na nakaka-healing ka sa iyong sitwasyon na kung saan, nahanap mo yung kapayapaan sa puso mo.
natatanggap mo na sa sarili mo, nagkakaroon ka ng kalmadong kaisipan, puso, no? Napapalaya mo yung sarili mo sa sitwasyon. And then nakikita ko rin dito na yung pinakamahirap na sandali, lalo-lalo na yung pain na nararamdaman mo, no? Kasi yun yung ang hirap kalaban yung masasakit na karanasan yan. Talagang mahirap kalaban yan. Kumbaga, nahanap mo yung pain na naramdaman mo, di ba weakness yun? Yun yung naging katatagan mo na kung bakit lumalago ka, kung bakit nagkakaroon ka ng nagmamatured ka, okay? Nauunawaan mo na yung sarili mo, nauunawaan mo na yung sitwasyon. And then nagkakaroon ka dito ng realization sa sarili mo, okay? And then nakikita ko rin dito na overcome mo to, yung mga pagsubok na naranasan mo, na hindi mo akalain na maista ka sa ganun. Pero nalampasan mo to, okay? Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga, na-overcome mo lahat ng mga mahihirap na pagsubok na naranasan mo. At dito ka na papunta sa pagbabago. Nagkakaroon ka ng transition na kung saan kumbaga before, sobrang galit, bighati, ganyan. Pero dahil unti-unti ka naghihiling, napapakalwan mo yung galit, napapakalwan mo lahat ng nararamdaman mo ng paunti-unti at nire-release mo na yung toxic na energy na kung saan nag-hold sa'yo. So, ikaw ngayon, lumalaya ka sa ganitong sitwasyon hanggang sa nalilimutan mo ng paunti-unti yung mga ginawa ng tao na yun at hinayaan mo na lamang. At dun papasok yung moving on patungo sa'yo. Okay? Kasi once na nag-moving on ka na at nakita mo muli yung taong nanakit sa'yo, wala ka nang mararamdaman Parang estranghero na lang to para sa'yo. Okay? Then dito, sa temperance, yung iba sa inyo, nakikitaan ko dito, balanse ka na So, nagkakaroon ka na dito ng pasensya. Pasensya sa sarili mo, pasensya sa mga nangyayari, or pwede rin sabihin, mahaba ang pasensya mo. Lalo-lalo na sa mga nakakausap mo, okay? And then, nakikita ko rin dito, nagkakaroon ka dito ng, yung kalmado ba? Kalmado sa kalooban mo, sa inner mo, sa sarili mo. Kumbaga, hinahanap mo yung kakalmaduhan. Kahit meron kang nakakausap dito na sobrang bigat na, okay? Pero hinahanap mo yung kakalmaduhan para sa sarili mo. Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga, na nakokontrol mo yung emotion mo. And then, nakikitaan ko rin dito na kasi nagkakaroon ka dito ng panibagong pananaw sa buhay mo na kung saan, ito na yung sinusunod mo. Okay? Ito lang yung nakikita ko sa'yo. Then, nakikita ko rin dito yung iba sa inyo, meron kang ma-attract ditong soulmate patungo sa'yo. Ayan. Meron ditong Sagittarius. Meron pinanganak ng 14, 21, and 6. Ayan. So, dito ka patungo, yung iba sa inyo, recognition, may pagkilala, or makikilala ka. Marami kang ma-attract na tao. Kasi, nagkakaroon ka na ng kalmadong kaisipan at kapuso, Kalmadong puso. Once na kalmado ka, yung energy mo, masaya yan. Kumbaga, maliwanag, Maliwanag yung energy mo na kung saan na-attract mo dito positibo. Marami kang na-attract na tao na kung saan may paghanga sa'yo kung paano mo dinadala yung sarili mo. Ito lang yung nakikita ko dito sa 6 of Wands. And then nakikita ko rin dito, na-claim mo yung power mo, naibalik mo muli yung sarili mo, naibalik mo muli yung lakas mo, naibalik mo muli yung confident mo sa sarili mo, na kung saan before, inagaw to ng nakaraan, okay? Inagaw to ng masasakit na experience, kumbaga, nalugmo ka So ngayon, nakikita ko dito yung pagbangon mo, okay? Pagbangon mo muli, binangon mo muli yung sarili mo, yung weakness, naging positibo, naging strength mo, na kung saan, ito yung nagpapatuloy sa'yo, okay? And then, nakikita ko rin dito, yung iba sa inyo, meron kang hiling na matutupad. Kung ano man yung mga tinatrabaho mo, kung ano man yung mga gusto mo, masasakatuparan mo to. Kasi nakikita ko dito yung iba sa inyo. Kilala, ito lang nakikita ko. Maraming nakakakilala sa'yo, maraming humahanga sa'yo. Pwede rin sabihin na vlogger ka, or pwede rin sabihin yung mga meron kang ginagawa sa social media, TikTok, Facebook, or meron kang mga YouTuber, mga ganyan. Kumbaga maraming humahanga sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga meron ditong sikat na tao, or pwede rin sabihin ikaw sumisikat ka na, nakikilala ka na ng tao. Ganon yung energy mo dito. Na kung saan yung pagkilala sa'yo, ito yung tagumpay mo kasi, alam mo yun, mas lumalago ka, mas umaayos yung kalagayan mo.
Na kung saan before, masakit dito nahihirapan ka. Pero dahil napapalaya mo yung sarili mo sa mga masasakit na karanasan mo, no? Dito ka nakikilala yung pagbabago. Kasi dyan pumapasok yung grow sa sarili mo. Kasi nauunawaan mo napapalaya mo na yung sarili mo sa mga masasakit na karanasan. At dyan papasok yung pagbabago. Okay? At dahil sa pagbabago na nagaganap sa'yo, dyan mo na-attract yung maraming tao patungo sa'yo. Okay? Kumbaga, no, yung energy mo dito, lightning lang. Malakas lang. Kumbaga, malakas lang yung charisma. Okay? Or malakas yung appeal mo na kung saan maraming taong nagkaka-interest sa'yo. Ayan, ito lang yung nakikita ko, hindi halos lahat sa part na to, no. Marami dito na kilala. Ayan, pwedeng sabihin nagtatrabaho ko sa government, kaya maraming kilala or isa kang host, mga ganyan, sa mga event, mga ganyan. Ito lang yung nakikita ko. Ayan. May tagumpay na naghihintay sa'yo, success, victory, at panalo ka dito. Ito lang nakikita ko dito. So, ito yung advantage mo sa iba. Kumbaga, matatag ka. Yung weakness mo, ginawa mong strength para mas lumago ka. Ayan. Ito lang yung nakikita ko. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.